ano po yung naging saloobin niyo po ito nung narinig po niyo yung akusasyon na yon? Well, ako'y nababahala dahil ako'y former chief PNP at alam mo na, ngayon, kinatakutan ko baka may lalabas na naman na script na ituturo tayo na tayo ang involved dyan. Kaya kinlaro ko na harap-harapan sa open hearing kung ano talaga, kung sino yung tao na yan. So at least sinabi naman ni Alice Go na hindi kami magkakilala. Never pa kami nagkita since hindi daw binayan. Pati yung source of the information mismo na si General Villanueva, sinabi niya na sigurado siya, sure siya na hindi ako yung former chief PNP na yan. Pero yun nga lang, the problem is hanggat hindi nila ilabas kung sino yan, masyadong ma-demoralize yung mga kapulisan natin dahil nga kung ikaw ay chief PNP, ang instruction mo palagi sa mga tao, di ba? Huwag kayong tumanggap ng pera sa illegal. Huwag kayong mangungulik ka dyan. Dahil ako mismo, hindi ako tumatanggap ng pera galing sa illegal. Tapos yun pala, lumalabas pala na tumatanggap dating chief PNP na yan. So nakademoralize on the part of the PNP organization. At saka doon po sa lahat ng former chief PNP, galing sa matandang chief PNP, the oldest chief PNP, General Renato de Villa. Hindi siya pinaka-latest na nag-retire na si General sino bang pinaka-last na retire bago kay Magdal, si General Acorda. Lahat kami, lahat na former chief PNP ay pagkiramdam namin ay very unfair at very serious. Sinasabi niya, dahil nga, lahat kami ay naging suspect, di ba? Yeah. Former chief PNP. So dapat kahulingan niya. Pero hindi niya mabigay ang pangalan dahil hindi talaga niya confirm kung sino yan. Ang masama dyan, bakit niyo pinaputok yung balita na yan kung hindi pa niyo validated, hindi pa niyo confirm yung informasyon na yan. So, damage has been done. Kumbaga. Senator, yun nga, gusto ko susugan yung sinabi po ninyo, kasi sinabi na po na hindi naman confirmed. Meron ba tayong mga penalty o posibleng masanction itong si General Raul Villanueva sa pagsasabi ng ganitong mga bagay na hindi pa naman confirmed? Although sabi nga niya galing sa mga intelligence nila pinag-uusapan, pero kasi nadadawit ho, nakakaladkad ho, nadudumihan ho yung pangalan at reputasyon ng hanay ng kapulisan pagdating sa ganitong issue, or baka ho kaya may nag-udyok lang kay General Raul Villanueva na sabihin ito para tutukan din ngayon yung hanay ng mga PNP chief? Yung last na statement mo, baka nadududa pa ako na pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun. Kaya kasi siniguro ko dahil apparently may nararamdaman ako, mayroon nagsabi sa akin na humanda ka. Meron naka-ready na affidavit si Alice Go na i-implicate ka dyan. May mga narinig akong balitan ko, no? Kaya siguro rin ako. Kung alam mo na ngayon, ang dami ng mga affidavit ngayon na pinapapirmahan sa mga tao. Kagaya kung kay Espinido, kung ano na lang nilalaman ng affidavit niya, puro hindi naman totoo. So, yan ang mahirap ngayon sa sitwasyon ngayon. Kailangan mag-ingatan. Kasi Senator Bato, gusto ko pong kanina at nung nakikinig po ako dun sa mga Senate hearings, paulit-ulit niyo pong sinasabi, baka lumabas na script, ganito, nagkakilala tayo. What are you referring to? Ano po yung takot ninyo? Ano pong script ang tinutukoy po ninyo? Well, let's be frank about it. Maraming ginagawang investigasyon ngayon na talagang tutok lang sa amin. Kaming mga aliado ni Pangulong Duterte ay talagang dinadawit sa kung anong mga illegal na gawain. Kaya naniguro tayo. Sabi ko nga, yung pinaka-perfect example,
yung affidavit niya, Miss Pinito, na kung ano-ano na pinagsasabi niya doon na puro naman hindi totoo. So I don't think kung si Espinido talaga nagtitake ng kanyang affidavit na yun o napilitan lang siya pumirma sa affidavit niya, hindi ko alam ha. Ito ay puro pagdududa lamang. Bakit gano'n na lang siya magsalita na tahasan akong inaakusa kung ano-ano na wala namang katotohanan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.